Oo, para hindi ako makagat. Hmm. Ayaw. Ayaw niya, wag mo raw siyang ganyanin. Ay, kuto. Ay, hindi pala tumutula. Ito ang buhay sa bukid. Naku. Sa mga gaya ko na hindi sanay sa bukid talaga tumira, okay lang na ganito, pahangin-hangin ka, nakaupo sa lilim, pero yung mamumuhay ako dito na madaling araw pa, babangon, magbungkal ng lupa, magtanim, hindi ko kaya yun. Kaya maraming salamat sa ating mga farmers sa buong Pilipinas kasi ginagawa ninyo yung paraan para magkaroon palagi ng pagkain ng mga Pinoy. Although dito sa Pilipinas talagang hindi masyadong pinapansin ang mga magsasaka, parang ano sila, nawawalang bahala kasi parang turing ng iba is pangkaraniwan or mababang uri ng trabaho, pero ang totoo sa kanila nakadepende yung ating pagkain. Ito nga itong mangga na to, matagal na tong nakatanim dito, pero dahil wala nag-aasikaso, bumunga noon kaunti lang, pero nung itong January ba yun, Toy? Ay, buhay pa si Tito Jojo noon. Last year nag-start kaming magpunta-punta dito, nilinis namin itong ilalim ng manggahan na to at sa usok-usok in-sprayhan ko, kaya nagkaroon to ng bunga. Maraming bulaklak ito actually, kaya lang dahil sobrang init at biglang may pumatak na ulan, yung bulaklak na dapat ay pabungan nangamatay ang karamihan. Ayan, iilan lang yung nakasurvive, pero sana nakapuno pa rin kami ng 2 banyera ni Utoy para hindi sayang yung aming gastos, kasi nag-arkila lang ako ng sasakyan at aarkila din ulit ng sasakyan pa uwi mamaya. Pero ang kagandahan dito na naging exciting yung aming maghapon at saka exciting sa pagpitas, na relax yung isip dahil nakarating sa bukid. Iba rin talaga ang dulot ng nature. Ito mga may langgam, Dilim lang. May anong gano'n? Yung ano niya? laglag. Nagbalok na. Nagbalok na yun. Ayan na si Tito John, nagdala na ng buho. Okay, exit muna namin yung aming panungkit.